negosyo natin. Kailangan natin mag-usap. Pwede bang mamaya na lang? Busy pa ako dito, oh. Yung kumpanya kasi natin nalulugi na eh. Tapos yung mga investors, maraming nang back up. Na naman? Sasabihin mo lang yan sa akin? Gawan mo yan ng paraan. Sige, gagawa ko ng paraan. Lumayas ka dito. Gawan mo yan ng paraan. Morning, ma'am. Good morning po, ma'am, sir. Ano po yung may lingkod ko sa inyo? Gusto ko pong i-enroll yung anak ko dito sa school niyo po. So, bibigay ko lang yung pangalan sa isang guru. Bibigay. Siya na po yung bahala sa inyo. Thank you po. Okay, very Good morning, good. ma'am. Excuse po. Yes po. Dito lang po yung anak ko. Ito po si, ano no, Isabel, no? Opo. Kayo na pong bahala sa kanila. Yes po. Doon sa anak, dito ka. Dito ka sa tabi yung kunin mo yung bagong. So, class, meron tayong bagong kaklase. Anak, pwede magpakilala ka sa kanila? What's your name? Class, ito po si Isabel. Say hi to your classmates. Hi. Sabihin mo yung pangalan mo. My name, Isabel. Okay, so before we start our discussion, bibigay muna si teacher ng classroom rules. Okay lang ba yon? Yes po. Okay. So una, bawal mag-ingay habang nagsasalita si teacher sa harapan. Maliwanag ba? Yes, teacher. Okay. As a learner with autism spectrum disorder, Isabel often has a difficulty during activities in class. She also struggles to understand personal boundaries and social norms. She may stand too close to her classmates or interrupt their work by taking items off their desks. Despite her good intentions, these behaviors can sometimes upset her classmates and lead to disruptions during class sessions. And as a young girl with autism spectrum disorder, she had her way of expressing herself when she didn't get what she wanted. And this will occur to tantrums. These tantrums would sometimes occur when her desires went unmet or when she struggles to communicate her needs effectively. Magandang umaga, ma'am, sir. Pinatawag po kayo ngayon kasi meron po problema ang inyong anak. Si Teacher Steph po yung mag-explain kung ano po ang kanyang problema. So, good morning, ma'am and sir. Ako po yung teacher ni Isabel po. So, yung concern po namin about sa behavior po ng anak ninyo is hindi po siya normal katulad po ng mga classmates niya. So, may mga times po na nag-tantrums po sa loob ng classroom. Kapag hindi po nasunod yung gusto niya, bigla na lang po siyang sisigaw. Tapos may mga times din habang nagkaklase po is bigla na lang siya tatawa sa upuan niya. Which is, na-observe po namin na parang may something po sa anak niyo. Huwag po kayong ma-offend kasi awareness din po sa inyo as a parents na malaman niyo kung anong nagaganap dito sa loob ng classroom, especially po sa behavior ng anak niyo. So, as a teacher and nagkausap na din po kami ni ma'am na kung maaari po sana, kung papayag kayo na mag-iimbita po kami ng bisita po na mag-observe po sa anak ninyo para at least ma-assess po namin kung ano po talaga yung problema po sa behavior ng anak ninyo po. During class hours, Isabel's behavior is consistently observed by the professional. Closely monitor how she engages with learning activities, interact with peers, and follow instructions. The professional pays attention to any challenging behavior she may display, as well as her response to classroom routines and transitions. So based sa observation ko na nakala ko sa klase ng Scout Universe, yung anak nila is magulo. Tapos yung hindi siya marunong mag-construct ng sentence, and then madali na makalimutan yung mga words or sentences na tinuturo ng teacher.
So, base sir sa observation mo sa klase ng mga bata, so meron doon isang autism spectrum disorder. So, kailangan natin siyang i-enroll sa learning na meron difficulty in basic language and applying knowledge area. Through the observation, they gather information that guides interventions, accommodations, and individualized support for Isabel's optimal learning experiences. Autism spectrum disorder, the ASD, is a complex condition influenced by a combination of genetic and environmental factors. While genetic predisposition play a significant role, environmental factors also contribute to the development of the ASD.